Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa chapter 12 ng mga ngaral. At yun, isa na natin. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng buhay. Ang pagkakaintindi ko dito sa verse 1, alalahanin natin ang ating Panginoon sa panahon ng ating kabataan. Hanggang sa panahon na, alam mo yun, dumating yung araw ng kaguluhan. Yung panahon na hindi natin maintindihan kung ano ba ang nangyayari. Patuloy nating alalahanin ang ating Panginoon at patuloy tayo magtiwala sa Kanya. Bagamat magulo yung ating nararanasan, ay sikapin natin siyang alalahan. Sapagkat magkakaroon tayo ng wisdom kapag lagi natin siyang inaalala. Makakapag-isip tayo ng tama, makakapag-desisyon tayo ng tama, kung lagi natin siyang alalahanin, kung patuloy tayong magsasagmit sa Kanya, at kung patuloy tayong lalapit sa Kanya, makadarama tayo ng kapayapaan. Kung patuloy natin siyang alalahanin, patuloy tayong magpapakumbaba sa Kanya. At verse 2, alalahanin mo ang iyong Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at ang mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap, alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod, alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong ngipin. At bago lumabo ang iyong mga mata, alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon, sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Bago dumating ang panahon, madali kang magising sa himig ng ibon. O ang tunog na awitin ay tuluyan ng tumigil. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar. Bago dumating ang panahong di ka na makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo'y pupunta sa huling hantungan at marami ang tatangi sa lansangan. Darating ang araw na malalagot ang panikalang pilak na nagdadala sa liwanag ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay napakawalang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Lahat ng nilalaman ng mga ngaral ay itinuro niya sa mga tao, pinag-aralan niyang mabuti ang kasabihan at sinubok kung ito'y totoo.
Pinili niya ang mga salitang magdudulot ng magdudulot ng kasiyahan at isinulat ang katotohanan. At yun. Mula verse 1 hanggang verse 9, laging, alam mo yun, laging alalahanin, hanggang sa pumuti ang buhok, hanggang sa hindi na makalakad. Pinapakita ng verse 1 hanggang 10 na lagi nating alalahanin ang ating Panginoon sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras. Darating ang araw na tayo'y pupunta sa huling hantungan at marami ang tatangi sa lansangan. So, yun. Darating ang panahon na tayo ay lahat ay mamamatay at tayo ay hahatulan ng Panginoon. Yun po ang pagkakaintindi ko po dito sa verse 1 hanggang verse 10. Lagi nating alalahanin ang ating Panginoon. Sabi dito sa verse 9, lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay itinuro niya sa mga tao. Pinag-aralan niyang mabuti ang kasabihan at sinubok kung ito'y totoo. Yung verse 9, sinasabi, at ang aking pagkakaintindi po dito, lahat ng nilalaman ng mga ngaral ay itinuro niya. Paano mamuhay na maayos, kung paano makitungo sa tao, kung paano kung wala tayong kasama sa pangarap. Sabi sa chapter 4 ng mga ngaral, kung ang isa'y nagtatagumpay, di malabong magtagumpay ang dalawa. Teka, balikan ko. Verse 12, chapter 4. Mali. Verse 9 hanggang 12 pala yun, sorry. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gawin nila. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa kapag walang tutulong sa kanya. So yun, dito pa lang sa verse 9 at 10, pinapakita dito na mahalaga na mayroon tayong kasama sa pananampalataya, sa pananalangin, yung magpapalakas sa atin sa panahon na nanghihina tayo, hindi sa physical, kundi sa spiritual, kailangan natin ng kasama. At yun yung ipinapakita po dito po sa verse 9. Lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay tinuro niya sa mga tao. Pinag-aralan niyang mabuti ang kasabihan at sinubok kung ito'y totoo. Yun po yung pagkakaintindi ko po dito. Pinag-aralan po ni Solomon lahat ng nalalaman niya
niyang mabuti, pinag-aralan niyang mabuti ang kasabihan. Sinubok kung ito'y totoo at yun po. Yun po yung pagkakaintindi ko po dito. Lahat ng nalalaman ng mangangaral ay tinuro niya sa mga tao. At yun, hindi lang po yung pinag-aralan niya or hindi lang nalalaman ng mangangaral. Teka, medyo maano